Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya at kapayapaan ng ating Diyos, Ama, ng Panginoong Hesus na ating kasamang naglalakbay at ng banal na Espiritong ating tagapayo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Habang naghahanda tayo para makatagpo ang Panginoong muling nabuhay sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Kanya ang kapatawaran at lakas. Para sa mga pagkakataong kami napadaig sa panghihina ng loob at kalungkutan at nagpapalaganap ng ganitong mga damdaming negatibo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nakaligtaan naming makilala at pakinggan ka sa aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nagkulang kaming magpalakas ng loob ng aming mga kapatid sa pamamagitan ng masiglang pagpapahayag ng aming pananampalataya, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupurihan, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, tugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-aanib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol, at nagsalita siya ng malakas.
Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya ay kasama ko kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin, ang buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin, ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang inyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikaw aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon na sa aki patnubay, kaya't gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin, ang buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin,
ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landas ng buhay ang hahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito, at yaman tinatawag niya siyang Ama. Igalang ninyo siyang habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na iyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo. Ipinayag siya bago sumapit ang katapusan ng panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat, inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Poong Jesus, aming hiling, kasulat ay liwanagin, kami ngayon'y mag-alapin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggong ding yun, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong nila si Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigi silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari doon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa't salita. Maging sa harapan ng Diyos at mga tao, isinakdal siya ng aming punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi,
nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano ba't hindi niyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa naayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapipigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim pa." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Kaya saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghahati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Alam niyo, sa buhay natin, marami tayong hindi naiintindihan. No? Marami tayong mga bagay na parang bakit ito nangyayari sa atin. No? Siguro kahit sa mga ginagawa natin, iniisip natin, bakit nga ba kung ang mga ginagawa ko, araw-araw ko namang ginagawa, pero parang kulang, o kaya parang wala namang kabuluhan. O may mga tanong sa atin na, mabait naman ako, pero bakit ito ang nangyayari sa akin? O kaya yung ibang tao naman, hindi maganda kanilang mga ginagawa, pero ang gaganda ng mga nangyayari sa kanila. Ang dami nating tanong sa buhay natin, kahit sa mga pamilya natin, naging mabuti naman akong magulang sa mga anak ko, pero bakit naman naging pasaway yung mga naging anak ko? O kaya, okay naman ang mga ginagawa ko, tama naman yung aking kinakain, nag-i-ehersisyo ko, pero bakit ganun? No? Bakit ako nagkakasakit? Ang daming mga tanong sa buhay natin na parang walang sagot, no? Walang kasagutan. Siguro ganito rin ang mga nangyari mga tanong sa buhay ng mga disipulo. Kaya sila patungo sa Emmaus, ibig sabihin, sila ay tumatakas sa Jerusalem. Kasi doon sa Jerusalem, nakita nila na ang kanilang maestro, ang kanilang Panginoon, ay ipinako sa krus. Nakita nila ang Panginoon na nagmimilagro, nakita nila si Jesus na nangangaral ng mabuting balita, pero ang kanilang nakikita sa ating Panginoon, siya ang Mesiyas na magliligtas sa kanila, no? Ang kanilang Mesiyas na magpapalaya sa Israel. Pero nung pinako si Jesus at namatay sa krus, nakita nila ay ang kanilang mga puso ay nagdadalamhati, nalulungkot, at hindi lang kalungkutan. Ang kanilang pag-asa ay biglang bagsak. Kaya sila ay tumatakas. Tumatakas sila sa Jerusalem. Ayaw na nilang mabuhay sa isang trauma na nakita nila. Sila ay umasa kay Jesus na magpapalaya sa Israel. Sila ay magiging itatalaga ni Jesus bilang kanyang mga disipulo at itataas niya. Subalit ang kanilang pag-asa ay biglang napawi nung pinako at namatay si Jesus. Siguro sa ating mga buhay,
gayon din na ating mga nararamdaman, no? Marami tayong iniisip na gagawin. Pero sa ating mga pangarap o sa ating mga direksyon sa buhay ay minsan tumitigil dahil sa mga pagkakataong hindi natin maintindihan. At kapag dumating yung mga problemang iyon, yung mga pagsubok na iyon, agad tayong sumusuko at sasabihin natin sa sarili natin, ayoko na. Itataas na natin ang puting watawat at sasabihin natin, suko na ako, ayoko na, pagod na ako, babalik na lang ako sa kinagisnan ko. Pero ano sabi dito na ating Panginoon? Nung sila ay nagtatanungan itong dalawang disipulo ng ating Panginoon, sumama sa kanila si Jesus. At ang sinabi, ano bang pinag-uusapan ninyo? Bakit parang nagtatalo kayo? Ano ba minsan ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Ano ba ang tinatanong ninyo? Bakit ang dami mong tanong sa buhay? Kasi minsan ang sinasabi natin, ito ang direksyon ko sa buhay ko. Ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Ito ang gusto kong mangyari sa anak ko. Ito ang gusto kong mangyari sa aking pamilya, sa aking trabaho. Minsan yung mga gusto lamang natin ang dapat masunod. Yung mga pangarap lamang natin ang gusto nating masunod. Hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya siguro dito, sinabi na ating Panginoon, ito yung sabi sa mga disipulo, no? Sinabi nila kung ano yung gusto nila mangyari. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Kay hahangan ninyo, hindi ba ninyo mapaniwalaan lahat ng sinabi ng propeta? Hindi niyo ba mapaniwalaan yung nakasulat sa libro ng Skriptura, ng Biblia, na lahat ng mga ito ay kailangang maganap? Alam niyo sa buhay natin, bagamat hindi natin sabihin natin, hindi dapat nasusunod ang lahat ng direksyon sa buhay natin. Pero kailangan din natin makita na sa bawat yugto ng buhay natin ay may karapatang rason ng Panginoon. Hindi lahat yan, parang sabihin natin, hindi lahat yan very smooth, no? Hindi lahat yan ay tamang-tama sa ating panlasa. Pababa, pataas, ganun ang buhay, hindi ba mga kapanalig? Hindi po pwede nating sabihin na lagi tayong nasa itaas at gusto natin nasa rurok lamang tayo. Paano natin, sabi ng Panginoon, paano natin makikita ang rurok kung hindi natin makikita kung yung baba ng buhay? Ang sabi ng Panginoon, para makita mo ang totoong kahulugan ng buhay, ay kailangan makita mo ang lahat ng yugto ng buhay mo. Huwag ka lamang mag-focus doon sa isang bagay na nakita mong bumagsak ka. Hindi mo ba nakita lahat ng mga pinagdaanan mo? Alam niyo sa ating mga Pilipino, gusto natin lagi yung parang biglang yaman, ano? Gusto natin biglang talino. Biglang yaman, paano nga ba siya yumaman, no? Ba't bigla siyang nagkaroon ng bahay? Ba't bigla siyang nagkaroon ng kotse? Ba't bigla siyang nagkaroon ng limpak-limpak na salapi? Paano? Sa korupsyon. Paano nga ba siya biglang naging matalino? Bakit bigla siyang, dati hindi naman siya nakakapag-aral, bakit nandun siya naging principal na siya? Bakit siya nasa sa taas na naging director na siya? Paano nga ba? Nangopya. Ibig sabihin, sa ating mga Pilipino, gusto natin shortcut. Gusto natin na shortcut sa buhay na hindi na tayo mahihirapan. Pero nasabi ng Panginoon, ang ating buhay ay buhay na kailangan makita mo ang bawat yugto ng buhay mo ay may kahulugan. Nakita naman ng disipulo kung ano ang nangyari sa ating Panginoon Pero ano ang hindi nakita? Ano ang hindi nakita ng mga disipulo? Ang pattern, ang kahulugan. Minsan kasi hindi natin nakikita. Ang nakikita lamang natin kung ano yung nangyayari sa buhay natin, pero hindi natin mapagtagpi yung bakit ito nangyayari sa buhay ko. Bakit nga ba ako nagtitinda lamang ng ganito? Bakit nga ba ganito lamang ang trabaho ko ngayon? Bakit nga ba naghihirap ako dito sa pag-aaral ko? Bakit ganito at naghihirap ako bilang OFW? Alam niyo mga kapanalig, ang direksyon ng Diyos sa buhay natin ay hindi natin nakikita
kapag hindi natin makita ang tunay na kahulugan na iyan. Pero ang kahulugan ng bawat yugto ng buhay natin ay makikita lamang natin sa ating Panginoon. Ang tunay na kahulugan ng bakit nangyayari sa buhay na ito ay makikita lamang natin sa Panginoon. Paano natin makikita, Father? Hindi naman nakikipag-usap sa atin eh. Paano nga ba? Dito sinabi din sa Ebanghelyo, nang sila ay naglalakbay patungo sa Emmaus, sabi nila, dapat hapon na, gumagabi na, magiging madilim na naman ang kapaligiran. Ano sabi dito? Tumuloy po kayo sa amin sapagkat palubog ng araw at dumidilim pa. Dumidilim ulit. Anong sabi ng Panginoon? Sige, dadayo ako sa inyo. At sa pagdayo ng ating Panginoon, doon sa kanilang tirahan, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos at pinaghahati-hati at ibinigay sa kanila. Ano ibig sabihin doon? Ang Eucharistia, ang simbahan. Minsan, iniisip natin, ay kaya ko na yan, alam ko na ang nangyayari sa buhay natin. Kahit na lumayo ako sa Diyos, alam ko na, kilala ko na ang buhay natin. Hindi ka panalig. Habang tayo ay lumalayo sa Diyos, habang tayo ay lumalayo sa simbahan, mas lalo nating hindi natin makikilala ang ating mga sarili. Mas lalo nating hindi makikita ang tunay na kahulugan ng bawat yugto ng buhay natin. Iniimbitahan tayo ngayong mga panahon ng pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Bumalik tayo sa simbahan, bumalik tayo sa Eucharistia. Dito natin makikita sa paghahati-hati ng tinapay ang Diyos. Ang mga mata ng mga disipulo ay natakpan dahil nakita nila, nabulag sila sa mga problemang nakita nila. Subalit nabuksan ang kanilang mga mata nung makita nilang hinati ng ating Panginoon ang tinapay at ibinigay sa kanila. Naalala nila na ang kanilang Panginoon doon ay naghati rin ng tinapay. Siguro mga kapanalig, kung nakakadama tayo ng mga pagsubok sa buhay, mga problema hindi natin lubusang makita, no? Hindi natin makitang mga solusyon. Bumalik tayo sa hapagkainan. Bumalik tayo sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, doon natin makikita ang hindi natin makita. Muling nabuhay ang Panginoon at kailangan nating sabihin na nabubuhay pa rin ang Panginoon sa ating buhay. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang mga pusong pinag-alab ng salita ng Diyos na kapapahayag at kapapaliwanag pa lamang. Idulog natin ang ating mga panalangin para sa pangangailangan ng mundo at ng bawat isa sa atin. Sama-sama tayong manalangin. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan at tagapag-ingat ng salita ng Diyos, nawa buong linaw niyang maipahayag ito upang maliwanagan ng isipan ng mga tao at maganyak ang kanilang mga puso para isabuhay nila ito. Manalangin tayo.
Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at iba pang pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo, nawa lumalim ang ating kamalayan sa muling pagkabuhay at sa buhay na kapangyarihan ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang at guro, sa diwa ni Kristong muling nabuhay, sila naway makapagkintal sa mga puso ng kanilang mga anak at ng mga tinuruan ng kapayapaan, galak at hangaring maging mabuting tao. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng nabibigatan dahil sa mga pagkabigo at pagkadismaya sa buhay, nawa matagpuan nila kay Kristong muling nabuhay ang liwanag at ang lakas ng loob na nagpasigla sa puso ng dalawang alagad na naglalakbay patungong Emmaus. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangan natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa paglalakad mong kasama namin sa paglalakbay ng buhay. Alisin mo ang aming mga pag-aalinlangan. Hilumin mo ang aming mga sugat. Papaghatiin mo kami ng tinapay ng buhay hanggat makarating kaming kasama ka sa aming tunay na tahanan sa langit. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Alay na ito, ang tinapay na saguna sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito. Ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaulugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maahmong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod.
Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit na mapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana. Maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili at inihain. Bilang hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan o dugo ni Kristo, ibabuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo.
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon, ipahayag natin na lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Pagbigayin po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Agnus Dei, qui tollis peccatam mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Naririto si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat
at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng magpakailanman. Ipagkaloob mo kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalit paglingkuran ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia. 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 Umayo na, o bayan ng Diyos, biyaya'y ibahagi, lubos, suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos, suyuri ng parang. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nazareno, inulwalhati ka